ang ating kwentuhan na papakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na pwede natin pag-usapan at sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, the podcast. Magandang hapon sa ating lahat. Welcome sa ating live stream ngayong hapon. And pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kwentuhang law school tayo ngayon, no? Since ang guest natin ngayong hapon ay isang law student sa UEN. Let's all welcome Kuya Rick Ledesma. Hi Kuya, welcome sa ating kwentuhan ngayong hapon. Salamat sa invite, Gab. Ano yun yung mga gusto mo malaman ngayon para tungkol sa law school? So ayan, Kuya. Yung una nating pagkukwentuhan, so ano yung una mong naisip, bakit mo gusto pumasok ng law school? Syempre, nung kabataan ko pa, ang gusto ko maging katulad nung lolo ko tsaka nung ninong ko. Tapos na-inspire pa ako lalo dahil nanay ko nagtatrabaho din sa law firm. Pero hindi naman siya lawyer. Manager siya dun sa law firm. So, ang ano dito is yun nga, parang nakuha mo yung nakita mo sa kanila yung ginagawa nila, kaya mo naisip din, no, na pumasok sa law school. So next naman natin dito, ano yung journey mo before ka mag law school? Ano mo na yung tinake mo na course, since alam naman natin lahat na hindi pagkatapos ng high school di ka naman diretso makakapasok na law school, diba? So, ano yung mga tinake mong course and also ano yung naging experience mo during those years na nasa undergrad ka? Yung course ko naman dati nung college ay Consular and Diplomatic Affairs sa De La Salle College of St. Benilde. Ngayon, medyo mas nagkaroon ako ng interest dun sa foreign service dahil dun sa experiences ng mga professor ko. Pero sa katagalan, na-realize ko pa rin na maganda pa rin yun na track para sa law school. Nung umpisa, aminin ko parang medyo nahirapan ako. Nagkakaroon ako ng mga araw na nagdududa ako kung kaya ko ba talaga ito. Pero nung sa katapusan, tinuloy ko na para mapakita ko sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko, para makita ko din na kaya ko talaga ito. Since na nadaanan yun ng lolo ko at ng ninong ko dati, panigurado, makakaya ko din. Then, yun nga, pagka-graduate mo ng college, before ka mag-law school, so naghanap ka ba muna ng work para at least meron ka man lang panggastos para sa law school in the future, ganyan? Actually, oo. Aminin ko kasi yung nangyari dati, noong March 2017, ako graduate ng college. Pero pagkatapos yun, napaisip muna ako kung papasok ba kaagad ako sa law school o magtatrabaho muna. Pero nung panahon na yun, aminin ko, medyo nahirapan ako dahil dun sa PhilSat. Hindi ko naman kinakahiya na 2 beses ako nag-take ng PhilSat. Pero swerte ako na nung second take ko na, doon ako pumasa. Pero sa katagalan, nabaliwala kasi nung 2019 sinabi unconstitutional na yun. So wala na yun. Pero nung nangyari naman nung 2017, kung saan tayo unang nagkakilala at saka nag-meet dun sa Model UN ng PUP. Doon sa shoutout nga pala para kay Bea kasi sa kanya ko to nakuha yung idea
dahil nagkaroon siya nun ng mga problema, kaya huminto muna siya sa law school. Kaya naisip ko tuloy sa sarili ko, parang ano kaya yung mangyari kung nangyari din yun sa akin. So parang naging sigurado muna, naisip ko muna na magtrabaho muna ng ilang taon. Medyo, amin ko nagkaroon din ako ng 2 trabaho bago magsimula ng law school. Pero may mga natabi din akong pera para mabili yung mga ibang mga libro na kailangan ko. Ayan. So, kuya, ano yung naging trabaho mo during those times na yun nga, hindi ka pa nakakapasok sa law school? Actually, magugulat ka eh. Kasi yung 2 trabaho ko na yun, hindi yun related sa course ko. Yung una, sa Makati, sa kumpanya doon, yung assessment analytics. Bale, parang HR na kumpanya. Assistant ako nung HR department nila. Pagkatapos nun, parang tumagal ako doon mga 4 months. Pagkatapos, wala pang hindi na-renew yung kontrata ko. Kaya, so sige, naghanap na ako ulit. Naisip ko naman na mabilisan na muna na trabaho. Kaya naisip ko na sige, since meron naman malapit, na nag-call center muna ako sandali. Doon medyo tumagal ako ng ilang buwan bago ako nag-resign. Aminin ko, sa mga pinag-aralan ko dati, ang layo sa pagiging HR tapos ang call center. Kaya nga na medyo nanibago din ako noon na tipong nung nag-call center ako, nasanay na ako dati na tipong 8 to 5 yung trabaho. Pero nung sinabi sa akin na gagawin daw akong night shift, parang seryoso ba to? Kaya yun, pati na rin yung magulang ko nagulat kasi nasanay sila na kapag umuwi sila, nakikita nila ako na nandun ako sa bahay, gising ako, kung ano ang ginagawa ko. Pero nung mga panahon na yon, kung anong oras yung dating nila sa bahay, yun yung oras na umaalis ako. Tapos yung oras naman nila na pag-alis, papunta sa opisina, yun naman yung oras na pag-uwi ko. Medyo, Kaya nakakapanibago. yan, nakakapanibago yun. Especially kung yung setup ng pamilya nyo is yun nga, lagi kayong kompleto. Especially pag kakain, ganyan, diba? So, yun, kuya. Ano yung experience mo nung time na nag-take ka ng PhilSat? Yun nga din, medyo nung narinig ko rin yan, parang, di ba may entrance exam na dati sa mga universities, tapos meron pa na naman isang entrance exam. So, ano yung thoughts mo that time? Yun nga yung magulo dun eh. Parang, bakit pa magkakaroon ng PhilSat kung meron naman mga entrance exam sa ibang mga school. Tapos, well, in exception sa UE, pati sa FEU kung hindi ako nagkakamali. Kasi doon, sa 2 schools na nabanggit ko, nag-i-interview lang sila. Tapos kapag okay ka para sa dean, pagkadating sa credentials mo, tsaka sa grades mo, pwede ka na kagad mag-enroll on the spot. Pero yung doon naman sa ibang mga school, aminin ko, kumuha din ako ng entrance exam para doon sa yun, hindi kailangan ng PhilSat. Pero ang hirap, aminin ko, ang hirap doon sa UP. Ang hirap nung entrance exam pa lang doon sa UP. Nung napaisip na kagad ako doon, nung natapos ko na yun, sadly, hindi ako pumasa doon sa UP. Pero kung doon pa lang sa UP, mahirap na yung entrance exam, bakit pa nila papahirapan para makapasok sa law school nung yung mga gusto pumasok nang nilagay pa yung PhilSat? Yan kuya, yan, sige lang kuya, continue. Kasi yung sa katagalan, sa nabasa ko sa isa sa mga kaso na pina-review sa amin ng professor ko sa legal profession, na
kung hindi ako nagkakamali, dun sa kaso na yun, si Justice Leonin sa Supreme Court, isa na din siya sa nagsabi na unconstitutional yung PhilSat. Kasi meron yung hindrance na yun para sa freedom of education. Tapos pagkadating naman sa pagpasok sa integrated bar, Philippine Integrated Bar, sinabi na nga nila yun tinuturo na din sa mga law school na highly regulated profession yun. To the point na bakit pa magkakaroon ng hindrance na yung PhilSat para pumasok, na kung saan bandang huli, nandun naman yung bar. Nandun naman yung bar examinations na tipong hindi lahat yung pumapasa. Oo. Aminin ko, habang nasa first year, first sem pa lang ako, naisip ko na kagad yun dun sa sinabi ni Justice Leone. Punto naman siya. Kasi highly regulated nga, nandun na yung bar. Bakit pa dadagdagan? O, tsaka ano din naman dyan, di ba kuya? Lahat ng abogado sa Pilipinas, parang yun na, parang nabasa ko rin doon sa Rules of Court na dapat miyembro sila ng IBP, di ba? Yung sa tinuro sa amin, pagkatapos ng law school, pwede ka kagad kumuha ng bar. Pagka nakapasa ka sa bar, nandun na kagad yun na mag-oath taking ka na bilang lawyer, tapos ipapasok na yung pangalan mo sa Roll of registry, attorneys. Oo. sa roll of attorneys. Pero meron din dun in-advise sa akin yung nanay ko na aminin ko, naisip ko na yun muna yung gagawin ko. Kasi yung sa na-experience niya, hindi naman sa na-experience niya, sa napansin niya, doon kasi sa office nila, meron dalawa na nagtrabaho muna bilang paralegal doon sa law firm. Fresh grads, nag-apply para sa paralegal, nagtrabaho muna doon for at least 1 year or 2 years. Saka sila kumuha ng bar. Yung sinabi sa ng nanay ko, yung ginawa nila, imbis na tinatandaan lang yung pinag-aralan, in-apply na din nila. So since na-apply nila, mas madali nila na natatandaan sa bar. Sige na, magawa ko nga din yun. So parang pinalam sa'yo ng nanay mo na may technique din yung pag-take din ng bar exam. So before ka magtrabaho ka muna. So para ma-instill sa utak mo kung ano yung mga naging lessons na nakuha mo doon sa law school. Madali na lang sa'yo pag once na i-take yun, tama, no? Nasa application na din yun . Kaya nung sinabi sa nanay ko na subukan ko daw muna yun, kaya hindi na ako nagdalawang isip. Sige, pagkatapos ng graduation, yun muna yung gagawin ko bago mag-bar. So, yung next question ko naman, ayan na. With all, alin do sa mga schools yung kinonsider mo before na gusto mong pasukan para, ayan nga, makapasok ka sa law school? Ano yung mga schools na in-applyan mo before? Well, aminin ko na iilan lang. Pero para sa akin, sa panahon kasi ngayon, wala na yun lately kasi mapapansin mo wala na yun sa pangalan ng school ngayon Oo. Kundi nasa capacity na yun ng mga estudyante. Kaya naisip ko na lang, subukan ko na lang yung mga malapit dito sa amin o yung madali lang puntahan. Kaya yung naisip ko yun, UP, UST, tsaka UE. Sa UP, katulad sa sinabi ko kanina, hindi nakapasa. Sa UST naman, nung 2019 pa yun hindi updated yung website nila. Kaya hindi ako naka-apply para sa entrance exam nila. Tapos, pagkatapos ng ilang araw, pumunta naman ako sa UE para sa pag-inquire, tapos magtatanong ako para sa requirements ng entrance exam nila.
bigla lang sinabi sa akin na wala silang entrance exam, mag-i-interview lang. Oo. Eh, yun, bigla lang, nagulat na lang din kasi ako kasi on the same day, parang sinabi kaagad sa akin dun sa sa dean, sa labas ng dean's office na, "Sir, balik na lang po kayo mamaya. Interviewin na po kayo ni Dean." Parang, Wow. hala, Ura-urada. seryoso ba yan? Sinabi ko na lang dun sa Sa staff. assistant Oo. na okay lang ba na balik na lang po ako bukas? Kasi aminin ko, hindi maganda yung itsura ko nun eh. Parang regular na t-shirt lang eh. Siyempre, nasanay na ako na dapat presentable. pagdating sa ganun, dapat presentable eh. Oo. Kaya the next day ko bumalik. So, Tapos, kasi naging successful naman, bigla lang nagulat na lang ako na nagkaroon na doon ng note yung dean na okay for admission. Tapos pwede na kagad ako pumunta sa baba sa registrar's office at mag-enroll. Pero pag aside naman dun sa iba, tinatanong din sa akin, bakit di mo sinubukan sa San Beda? Bakit hindi mo sinubukan sa Lyceum o sa FEU o sa Ateneo? Mga simple lang mga sagot ko dyan. Sa San Beda, ayoko ma-pressure. Kilalang kilala yun yung San Beda na nagpe-pressure sila. Ay, totoo To yan. the point na yung sinabi sa akin ng isang kaibigan ko noon na sobrang hirap sa San Beda, parang sa first day ng orientation ng mga freshmen, sinabi sa akin, tingnan mo yung tao sa harap mo, sa likod mo, sa kaliwa at sa kanan mo. Sa bandang huli, isa lang sa inyo yung nandun sa graduation. Parang po, teka, ang hirap nun ah. Ayun din. Yun Kaya lang. hindi ko naisip na subukan din sa San Beda kasi ma-pressure. Tapos yung sa Ateneo, Lyceum, pati sa FEU, pares lang yung rason ko doon kung bakit hindi ko sinubukan. Kundi yung distansya. Oh, malayo. Kasi yung FEU, pati Lyceum, alam ko sa Makati yun. Tapos yung Ateneo, sa Rockwell. Ay, oo. Rockwell pala. Oo. Nagtrabaho na ako dati doon sa Makati. Tapos doon pa Kagala Boulevard mismo. Kaya naisip ko lang kagad na. Kasi aminin ko, nangyari pa nga dati, nung naranasan ko to nung pauwi ako, umalis ako ng bago. Naisip ko, commute lang ako nun, nag-bus lang ako. Naisip ko baka mamaya makarating na ako mga alas 7 o alas 8 sa bahay. Pero hindi eh, umulan to eh. Nakauwi na ako nun, alas 10 na ng gabi. So, ayun, kuya. Kaya ayoko na ulit mangyari yun. Ang hirap pa naman ng mag-commute. Especially nung time na bago pa mag-pandemic. Talagang balyahan. Mahirap na nga nun eh. Pwede kang madukutan. Pero, even though sa ngayon, medyo yun nga, may social distancing, parang may small chance na madukutan. Pero, syempre, yung supply naman, di ba? Yung bilang ng mga bus na bumabiyahe. Kaya, mahirap. Kung halimbawang papayagan nyo face-to-face classes, especially kung yun nga sa law school, tapos ganito yung sitwasyon natin. Talagang mahirap. And yun kuya, Tingin ko mahirap pa. Bago mag face-to-face. Ayun, kumusta nung time na in-interview ka ng dean ninyo sa FEU, sa UE? Kamusta yung naging experience mo doon? Ano yung mga tanong na tinanong sa'yo during that time? Okay naman yung experience, tsaka professional naman yung dean namin kasi pati na rin siya attorney din siya. Yung sa mga natatandaan ko, parang tinanong pa niya, why would you like to study law here with us? Hindi ko na law school. One of the reasons why I chose UE to try out here in UE
because it's much easier for me to come here if I get accepted, whether I commute or bring a car with me to go here to take up my classes. So, with or without a car, I'll be able to go here without any problems. Tapos yung doon naman sa pangalawang tanong niya, in these times, sinabi ko lang, in these times, it's not anymore in the name of the schools, but in the capacity to pass the bar or not. Nag-agree naman siya doon. Kasi, aminin niya, dati, hindi masyado pumapasok sa top 10 yung UE Oo. sa bar. Pero nung 2020, yung mga, alam ko, yung nag-top 2 sa bar, taga-UE. Ang galing sa kanila, oo. Ayun, kaya, sige, tinuloy. Tsaka, so far, yung sa experience ko naman dun sa dean, meron din ako ibang mga concerns na tinanong sa kanya. Tsaka, nasasagot naman niya ng maayos. Tsaka, na-address naman kaagad ng medyo mabilisan at medyo reasonable yung time. So, ano din yung mga concerns mo that time na ni-raise mo sa kanya yung time na in-interview ka? Yung tinanong ko sa kanya, yung concern ko yung tungkol dun sa PhilSat. Kasi nung time na yon, hindi pa ako kumukuha ng second take ko. Yung first take ko kasi hindi ako pumasa eh. Tapos yung sinabi naman niya sa akin na okay lang naman yun. Kasi yung ginagawa naman nila, yung estudyante or yung applicant hindi nakapasa sa PhilSat, tatanggapin pa rin. Kasi nasa rule ng Legal Education Board na kapag yung applicant nakascore ng 50 to 54, nasa discretion na yun ng law school kung tatanggapin nila o hindi. Since yung nangyari, first take ko, naka 53 lang ako, tinanong ko na kagad yun kung matatanggap ba ako. Sinabi lang kagad na yung gagawin lang nila, magbibigay ng notice sa Legal Education Board na ito yung listahan ng mga estudyante na hindi nga nakapasa sa PhilSat pero tinatanggap pa rin namin sila para sa curriculum namin. Kaya yun, nung sinabi niya yun, naging komportable na ako na pwede na pumasok dun sa UE. So, Sabot na ako from first take na 50, naging kaagad, naging 77 yung score. ano ba yung... Bawing-bawi. So, kuya, ilang items ba dati yung PhilSat mo? 100, 150? Ganun ba yung nila? Yung number of items sa Hindi ko PhilSat na matandaan kung ilang items eh. Pero, hindi ko na matandaan kung ilang number of items eh. Pero sa natandaan ko yung style nun, parang kumukuha ka lang ng civil service exam. So, mga around 150, 200 siguro yung items. Parang mga ganun. Estimate based sa natatandaan ko. So, ito na. Noong time na first day mo law school, ano yung experience mo during that time? Ano yung pakiramdam? Actually, literally yung first day, wala masyadong nangyari kasi yung dalawang klase ko na nakaschedule sa araw na yun, Hindi pumasok. parehas na professor ko, hindi sila available. Sa next week na lang daw nila kami kikitain. Kaya parang nasa isip ko lang agad, okay, mukhang medyo parehas ng college ah. May mga prof, parang walang pinag-iba. May mga prof na hindi pumapasok. Pero Sa katagalan naman, nangyayari talaga yun. Kasi aside sa ibang mga professor namin na lawyers talaga, may mga yung kaso iba din naman, naman sa hinahawakan aside sa pagtuturo. So, mas lalo sa constitutional law at sa persons and family relations, yun, judge talaga sila. so kaya may nakakaso. Naging expert na yung feeling. Yung literal na first day ko, wala yung dalawang professor ko. So,
Nung second, Emily Quito sa Manila Branch 5, Manila RTC. Sobrang bait niya, sobrang accommodating niya sa pagtuturo niya sa amin. Kung sa ibang mga professor, terror, tapos kapag ka recitation, kakabahan kayo ng todo. Sa kanya hindi. Iba yung pakiramdam sa kanya. Yung tipong motivated ka pumasok sa klase niya. Tapos kahit na recitation, ito, ilang beses na ito nangyari. Yung tipong atat pa kami sumagot sa recitation niya kahit na hindi kami yung tinawag niya. Tipong nag-aaway pa kami minsan. Kasi ganun kami ka-motivated sa class niya. Kasi aside sa mabait siya, talagang ina-explain niya sa amin kung ano yung mga mali namin. Yung nilalabas niya talaga yung best sa amin. Kaya kahit na yung generic na panglito sa isip ng mga tao, yung tipong tatanungin mo lang na, are you sure? Oo. Bigla lang Sasabihin. iba sa amin. Off-cam, tapos binubuksan kaagad namin yung mga libro namin, tsaka yung mga notes, tumitingin kaagad kami ng bilisan eh. Kasi, pero nakaka-inspire talaga siya. Nakaka-inspire siya. To the point na nagulat pa nga kami na yung credentials niya, ang haba. Parang pwede nang masabi na malapit na siya dun sa credentials ni Miriam Defensor Santiago. Parang ganun kahaba, ganun karami. Usually, kuya, per subject, diba? Ilang cases yung binabasa nyo, yun nga, kada subject. Ilan yung cases na nire-review ninyo, pinag-aaralan ninyo? Well, hindi naman yun pare-pareha sa lahat ng mga professor. Pero yung sa na-experience ko dun kay Judge Gito, parang every meeting parang pinapa-review niya nasa libro. Tapos kasama na din doon yung mga cases na included sa libro. Parang kada chapter meron at least 5 o 6 na cases na related. Tapos kung doon naman sa iba, biruin mo, hindi lahat ng mga professor pare-pareha. Kasi meron iba, mababait, konti lang yung mga cases, pero nagre-rely sa libro. Meron mga ganon. Swerte ako na yun yung mga na-encounter ko ng mga professor ko. Except sa isa. Sige. Sad to say na yun yung kaisa-isang professor ko na in my entire life, siya pa lang yung na-drop ko na subject. Siya pa lang. So, Kasi biruin mo, minor subject, 1 unit, 1 hour lang. Pero parang feeling niya major subject siya. so Tapos yung number of cases na pinapabasa niya, mas madami pa kaysa long bar subject namin combined. So, ano yung mga subjects na yan during that na na-drop mo before? Sa ngayon, yun pa lang yung subject na na-drop ko, legal profession, yun pa lang. Dahil kasi sa professor. Pero yung mga natirang subjects ko, ito yung schedule ko nun eh. Monday, 2, statutory construction at legal research and thesis writing. Tuesday, constitutional law. Wednesday, philosophy of law, pati persons and family relations. Thursday, criminal law. Tapos Friday, introduction to law. Yun lang yung mga natirang subjects ko. Pero yun din yung mga subjects na hindi ako na-hassle. Tipong motivated talaga ako pumasok dun sa mga klase na yon. Kasi hindi or yung mga nakuha ko, sila yung matitino. Ito, share ko lang din bakit pinupush ako na mag-enter sa law school, pero
since ba na nag-college ako, sabi, even though magandang profession ng pagiging abogado. So, ito yung reason. Aside sa pera, yung pagpasok sa law school, I think, yun na, personal opinion ko na lang to is really time consuming, especially pagdating sa pagbabasa. Yun yung naging ano ko totoo din. yun. And yun nga, masyado ding magastos yung pagpasok mo sa law school because ang dami mong bibiling libro, madaming codals, madaming reviewers and such, and especially oo, parang Totoo naman yun. Pero yung sa mga libro, meron naman din mga paraan dyan. oo, Kasi nalaman ko sa ibang mga ka-course ko sa UE, meron iba sa kanila, yung ginagawa nila, kinokontak nila yung mga seniors nila. Kasi meron din dun mga libro na available na hindi na ginagamit ng iba. So yung ginagawa, binibenta na lang ng murang presyo. Tapos sa case ko, swerte ako dahil boss ng nanay ko mismo nagsabi sa akin dati na take the opportunity that while your mother is still here with us in the law firm, you can use every book that we have for your disposal in law school. Kaya so far, dalawa pa lang na libro yung kinuha ko dun sa library ng law firm para magamit ko sa law school. so yeah. The next question, kamusta yung social life, no, habang nasa law school? Since ito yung naging experience ko, karamihan doon sa mga kaibigan ko na nasa law school, mas yung tendency na halimbawa mag-meet kayo ganyan, parang one in a million, kasi yun nga, sobrang subsob nila sa pagbabasa sa pag-aaral. May ganun din. Well, sa ngayon, hindi ko pa naman masasabi na yun kasi first sem ko pa lang naman eh. Pagkadating sa pagka-socialize sa mga kaklase ko, iba. Sabihin na lang natin na iba kasi pandemya pa eh. Kaya online classes eh. Tas madalas naman kami nag-uusap sa mga group chat namin. Talagang tulungan kami doon. Pero yung masasabi ko sa lahat ng mga kaklase ko, dalawa pa lang sa kanila ang na-meet ko sa personal. Kasi yung nakakatawa pa nga dun eh, kasabay ko sila sa pag-drop nung isang klase namin. Kaya nagkita kami nun sa UE mismo. Ayun, nagkakwentuhan kami kaya medyo natagalan kami doon. Pero so far naman, napag-usapan na nga naman namin eh, na kakatapos lang nung majority nung mga final exam namin. Pagkatapos na lahat, na pag-usapan namin na magkita-kita naman kami. Para magkasama, hindi lang sa group chat kami nagkakasama, para magkasama naman kami sa personal. Oo. Yun din yung medyo kaibahan ngayon ng online classes ngayon, especially pandemya. Ang hirap ng meetups, ang hirap makipag-socialize, lalo na sa mga kaibigan mo, especially. No? So, before that, batiin muna natin yung mga nanonood dito. So far, 11 yung nandito eh. So, kay J. De La Cruz, kay Taytay, kay Gianelli, kay Josie Coronado, kay Jolitan 60, kay Joy to the World, kay D. Espinosa 87, kay Lizzy Liz 11, kay Oaks 404, kay Kurt I Love You, kay Miko Chen 55, ito kaibigan ko to si Nina, tsaka kay Jojo Mateo. Hello sa inyong lahat. So,
Pero syempre, shout out din kay sa isa sa mga nanonood ngayon, si Gian Lee. Beshi ko yan. Hello ate. So, ayun. Thank you din sa... Since high school pa kami magkakilala niyan eh. Yan. Grabe talaga. Yung... Eto kuya, may share lang ako doon sa mga naging experience ko nung undergrad, especially nung time na may mga law subjects din ako tinitake. So, ito yung una. Siguro, share ko na lang yung mahirap. Yung... Hirap. Oo, talagang mahirap. So, yung ethics and accountability namin nung siguro 4th year na ako nun. First sem. 2017 ata yun. So, summer pa lang, may mga binigay na sa aming cases yung prof namin. Yung magiging prof namin during that time, nung binigyan, mga nasa 70 cases yun. Tapos, yung kapal... Para sa buong ano na ba yun? Semester na ba yun? Siguro buong semester na yun. Pero, ang dyan, yung kapal nung na-print ko na cases, siguro aabot ng ganyan. Ganyan Grabe. Ang dami naman. And, ito yun, share ko lang din. Parang doon sa mga cases na yun, ilan lang yung since yung prof namin na yun ay parang paminsan-minsan siya pumapasok, pero hindi naman siya katulad ng ibang prof na as in talagang uma-absent, since may posisyon din siya sa university during that time, may trabaho din siya. Naalala ko medyo vital yung medyo vital yung position niya sa university, pero not on a executive level, more I think yung sa yung trabaho niya sa university. So ayun, sa dami ng cases na binigay sa amin during that time, nagpa-midterm siya. Naalala ko, tinanong pa namin sa kanya, sir, ano po yung mga cases na lalabas sa midterm exam? Ang sabi niya, lahat ng binigay niya. So, ganun. Ganun yung namin during that time. Binasa ko lahat sa abot na makakaya ko. But, sadly, sa klase namin, siguro sa batch namin, parang 2 o 3 lang yung pumasa. Midterm exam niya, the rest bagsak. Ganun kalala. Grabe naman nun. Tapos, pero yung sa akin naman, parang similar experience ko naman dyan. Doon mismo sa professor na dinrap ko. Kasi siya talaga, aminin ko, siya talaga yung nag-iwan ng marka sa akin kasi sobrang nairita kami. Nairita kami sa kanya. Sa kadami-dami niya ng cases na binigay sa amin, parang sa isang klase pa lang, binigay na kagad sa amin 20 cases. 20 cases yung pinapabasa. Para sa akin, nagsisimula pa lang ako, ang dami na nun. Pero sure ako sa ibang mga naglo-law school ngayon, mas marami pa yung cases na yung nakakairita doon sa cases na yun tungkol sa Office of the Supreme. Pagkatapos nun, yun, nabasa. Parang maganda na yung pakiramdam ko. Malakas na loob ko kasi nabasa ko na eh. Naintindihan ko yung mga kaso. Ready na ako. Tapos sabay, pagkadating doon sa mismo, biglang sinabi, parang lahat kaisip ka agad. Kasi tinignan ko pa yung ginawa kong notes para doon sa mga kaso. Langhiya naman to. Wala yun. Hindi yun lumabas. Hindi yun lumabas dun sa mga cases. Yun yung tinatanong niya. Siya pa yung galit sa amin. May may mga tinanong ba yung prof nyo? Or may binigay ba siya during that time na ito, pag-aralan nyo yung background ng OSG, ganyan. May mga sinabi ba sa inyong ganon? Wala. Sinabi lang niya, read the cases on your syllabus. The cases from 9.1 until 9.23. Ganun lang. Ganun lang sinabi niya sa amin. Parang
Samantalang professors namin sa mga bar subject, sinasabi pa kung anong kaso, parang read the case of Conan in regards to legislative encroachments to the judicial branch. At least yun specific. Naman sa terror yung prof, kundi hassle lang talaga yung prof. So, ayan. Medyo, ayan. Yun lang din. Share ko lang din yan before. Yung semi, mga marami naman sa amin may mabababang grade. Pero, parang mangilan doon, yun talaga isa yung palad na binigyan ka na 5 at isa na ako doon sa collateral damage. Parang lahat kami during that time, nagre-reklamo kami before kasi di naman tapos ganun siya magbigay. Parang, tapos yung pa niya na, magpaparecitation siya. Hindi man lang niya, parang di man lang muna siya nag-dis konti about ito sa elements ng mga nandun sa case, ganyan. So, ito pa, nasundan pa to. Second sem, international law naman. Ganun, same scenario. Pero ang that time sa amin, ang pin ay unclosed. Pero, mainit yan. Pero, mainit na usapan yan. Ang doon, ang catch doon, parang bihira siyang wala. Ang feel ko power tripping yung ginawa niya sa klase namin. Yan, tapos yung finals ganyan. Tapos maybe tapos parang pagkabalik nila na sila ganun. Pero traumatic talaga yun. Ayun, siguro share ko lang din. Parang karamihan natas sa amin nakakuha ng 3, man 2.7. Pero awa namin. Ayun nga, binigyan sila ng 5. Kumain lang sa balik nila. Sir lang din yun. Pero na prof ko dyan na, well, hindi naman kasi kilala talaga siya. Siya yung professor na disciplinarian talaga siya. Pero nakaka-motivate talagang mo klase niya. Yun yung, at that is none other than Ambassador Rosario Manalo. yan. Professor namin dati sa CDA, sa Conggov, Comparative Governance. Nakakaiba na professor kasi yung iba parang kahit na nagtuturo, nagkakaroon ng recitation, siya wala talaga siyang pakialam kahit na umiyak ka pa sa harap ng klase. Wala siyang pakialam. Actually, yung napansin ko pa nun sa kanya, dalawa yung sides niya. Yung gray side or yung black side, yun lang. Yung gray side niya, doon mo makikita yung mabait, yung Ambassador Manalo. Pero kapag galit siya, yun na yung black side. Doon makikita si shit. Ano yung isa sa mga hindi makakalimutang experience na one time? Kung tungkol doon sa ng isang kaklase ko na yung pinili niya, yun yung pinili niya na topic. Tapos yung nangyari namin in relation sa 1930s. Oo. Yung huling emperor doon. Kung saan naman ang pinagsimulan. Tapos dahil doon, parang sobrang nagalit. So, si Ambassador Manalo, nang niya tas binasa lang na. Ouch. As in, sobrang talagang tumayo na siya, kaklase ko, tsaka sa grupo niya. Stop what you're doing. Stop your reporting. Do you think I am interested in knowing the history of China? No. My assignment to you and to your group, to the class, the type of government of the People's Republic of China. Now, if you put it into consideration of where the PRC has been known in international relations before World War II, namely in the 1930s, not in the 1500s. Parang, oh shit. Part nila, ikukwento nila yung Chinese civilization, parang ganon. Oh, kasi, I mean, bayan nila yung bawat dynasty sa China. Oh, kasi ko yung isang kaklase ko kasi na yun, di ko na lang sado ko. Kapag makita ito ng ibang mga batchmates ko, alam kaagad nila kung sino yung tinutukoy ko na klase ko na yun. Kasi
ano siya batch namin. Kasi yun yung panahon na tipong marami pinapapasok talaga, dapat pro-Philippines ka. Kasi kung sineryoso mo yung course, i-representa mo yung Pilipinas, di ba? Oo. Common sense lang. Ouch. Oh my God. Kaya nga, umabot na nga sa punto na alam ko sa pinag-aralan yung ginawa ko noon, kung makita ng ibang mga din na nila akong kasuhan. Kasi na din yun masabi na illegal profession of law without authority yung ginawa ko. Oo. Pero sa loob naman yun ng school, ginawa ko pa ngayon sa harap nung natawa lang siya eh. Kasi yung kaklase ko na yun sinasabi, controversial issue ng Gilas Pilipinas na natalo sa isang basketball game nila. Yan Nun yung Gilas sa China mismo. Yung nangyari nun, pa China, Philippines will never beat China. oh my God. Nahalata ako nun na parang naiirita yung professor na hindi ko na mapiga, sinigaw ko pa na ang pride mo na Chinese ka dahil sa apelyido mo. Pero kung sasabihin mo na Chinese citizen ka, ito muna sagutin mo sa akin ngayon. Ba't ka nandito? Saan ka pinanganak? Saan ka nakatira? Saan ka nag-aaral? Mas lalong importante pa kung sasabihin mo na, sige, ipakita mo sa akin yung student visa, yung iCard mo. Kung wala yun, sumama ka sa akin sa immigration, deported ka kagad. Yun yung nangyari siya eh. Yung ginawa ko yun sa kaklase ko, lahat ng mga kaklase ko lang sila professor. Pati yung professor namin, si Ambassador Manalo, ang tumingin lang sa akin. Pinashut up ko yun yung kaklase ko na yun eh. Kaya sa katagalan, wala rin. Hindi rin, aminin ko, hindi sa mga balita na narinig ko tungkol sa kanya, hindi maganda. Ay nako. Hindi maganda yung mga narinig ko tungkol sa kanya. Ano to? Recent lang ba to? Ano? Nung yung huling balita narinig ko, 2019 pa yun. Pero kinuwento sa akin ng isang batchmate ko, si John. Nakwento niya sa akin eh. Kaya parang nasa isip lang kagad, wow, mas maganda pa yung position ko ngayon kumpara sa kanya. Anyways, so may iba naman tayo. Pagulat-gulat. Medyo napalayo nga ng konti eh. From law school naging undergraduate eh. Oh, sis, nasimulan ko din siya doon sa doon sa undergraduate ko na. So, ito naman, kukwento ko rin yung magandang side ng siguro nakakatawa moment no time na nag-take ako ng objects during undergrad ko. Siguro kasi sa international, hindi, intutulo. Tapos, ang dinidiscuss ng prof namin during that time ay family code. So, parang dinidiscuss ng prof namin yung requisites of marriage, my honor. Pinakunan ba din ba kayo na ng mga libro mismo, yung family code? Hindi. Ang sila bumili. Ako during that time, ang ginawa ko nila sa sa internet, dinownload ko. So, yung binabasa ko. So, ito, ipapakita ko ngayon sa'yo dito ganong kakapal yung tinapos namin. Look. Narinig mo pa ba ako na maayos? oo. Ito yun yung libro na ginagamit namin. Persons and Relations. Ganun Pero siya. tingnan mo kung ganong kakapal. Oh my God. Parang nai-imagine ko kasing kapal lang siya ng mas makapal pa ba yun sa Consti ni Ricardo De Leon. Actually, Parang mas manipis pa ata yan eh. Biruin mo naman, constitutional law, yung libro naman na ginamit namin, Philippine Political Law by Isagani Cruz. Oh, Ganyan kakapal. Diyos ko Lord. Actually, ang niyan eh. Ganitong kakapal. Tapos, ito yung dalawang libro pa lang na talagang binili ko para sa law school. Parang ang Ganyan dyan kakapal. Siguro during that time, ito lang, share ko lang din. Since nung time na SA pa, assistant pa ako sa library sa PUP, nasa technical section,
biniling para. So, may mga So, na-appreciate ko talaga ng sobra kasi yung may mga inaayos ako before na na mga law books. Tapos yung iba doon parang yun nga, yung constitutional law, political law, Philippine Constitution, and ayun, no, bumalik na siya. Sorry po. And Technical such, difficulties. parang napawaw na lang ako. Habang binabasa ko rin yun, interesting naman talaga. Pag-aralan din yung mag-aaral sa law school. Pero, the back of my mind, parang yan nga din. Parang gusto ko rin bumili ng mga ganyan libro someday. Pero, hindi nagbabago that up until now siguro yung ko sa sarili ko na hindi ako papasok ng law school kahit na nang mangyari. Pero minsan din dumarating din ako sa point nagdadalawang isip ako kung papasok ba ako sa law school o hindi, kung kakayanin ko ba, and parang ayun, medyo Actually, meron din ako isang kaklase na ganyan. Di ko lang sasabihin yung pangalan niya, pero kaibigan ko naman siya. Yung nangyari, parang nung umpisa din, ganyan din siya na sinasabi niya sa iba, hindi siya papasok ng law school. Tapos, bakit pa niya papahirapan sarili niya kung papasok siya sa law school? Pero, wala, pumasok siya. Pumasok siya sa law school. Kaya minsan pa nga kapag mahirap or madami-dami yung mga pinapabasa sa amin, bigla lang magjo-joke din siya sa amin, sasabihin niya, bakit nga ba tayo pumasok sa law school? Ang dami pinapabasa. yun yung Nakakatawa na lang talaga. Pero to think about it, parang sa first sem pa lang naman namin ito, tapos nakita ko naman na first sem pa lang naman, pero nakaya kahit na puyat palagi. Kasi isang bagay na makukuha mo talaga sa law school, pagkadating sa oras ng pagtulog, depende yan. Depende yan. Kasi sa akin, depende sa ibang mga tao. Pero para sa akin, yung naging habit ko na dito sa law school, kapag Monday, pagkagising ko, wala akong ibang ginagawa kundi pag bumaba ka agad sa kwarto na to, nagbabasa pagkatapos ng mga klase, ito matutulog. Kundi magbabasa naman ako para sa klase ko sa susunod na araw. Tapos nakakatulog na ako mga 2:00 ng madaling araw. And then todo nagbabasa ako. Ulit ng routine kapag Monday to Friday. Ganun lang yung kung kailan lang weekend, saka lang ako nakakapagpahinga. Naglalaro, nanonood. Yun, doon pa lang ako nakakapag-enjoy. Pero kapag weekdays, todo review. So, usually pag tama no, ang classes mo is sa isang araw, isang subject lang, no? Itong SEM, Oo. pero Monday at Wednesday, dalawa yung klase namin. Pero the rest na pag Tuesday, Thursday at Friday, ang tig-isa na yun. Tig-isa lang. Sila pa nga yung professor namin na minsan hindi namin namamalayan yung oras. Except pagka Tuesday. Motivated kami doon kay Judge Quito sa Constitutional Law. Pero dalawa lang naman yung tampo namin sa kanya. Yung una ay minsan nagugutom na kami. Parang gusto na namin kumain. Pero nasa Zoom meeting pa rin habang nasa klase. Tapos pangalawa, masakit sa kamay. Kasi for requirement's sake, gumagawa kami ng case digest. Pero yung kailangan niya doon, handwritten. Tapos isa-scan lang namin para i-send sa kanya. Tapos total number of cases pa lang 130.
130 cases. Pero so far yung sa natatapos ko palang na isulat, 25 cases pa lang. So, may mga siguro 20% ka pa lang ata natatapos doon, no? Oo. So, Kasi hindi lang kasi yun yung subject ko eh. Nag-focus pa ako sa ibang mga i-review. Pero swerte naman kami na mabait yun si Judge. Kaya supposedly dapat yun nung Tuesday. Pero casual lang niya sa akin, sa amin sa klase. Tapos na ba kayo case digest nyo? Diretsuhan, sinabi namin, hindi pa. hindi pa po Judge. Eh, yung sinabi na lang niya, o sige, gawin na lang natin yung deadline next week. Kailan ba submission nung mga grades? Yung sinabi, mga June 4 daw yung submission ng grades. Kaya sinabi niya, o sige, ganito na lang, June 3, gawin natin June 3 yung deadline ng mga case digest. Eh, hindi na kami nakipag-debate pa. Pumayag na kagad kami. Sa bagay, since di lang naman siya nag-iisa, marami naman yung subjects na meron din kayo. And yun lang kuya, may isa pa akong question. Tingin mo ba na yung penmanship ng isang tao talagang nagmamatter siya para makapasa ka sa bar? Yung sa masasabi ko dyan, it's both yes and no. Kasi si Judge Gito mismo yung nagsabi sa amin, pati na rin si Judge Paras, yung professor namin sa Persons and Family Relations, na kung sa tingin mo mismo na hindi maganda yung sulat kamay mo, kasi hindi ko alam kung pwede pa yun gawin ngayon, pero kung pwede, yun yung gagawin ko. Kung pwede daw, kung sa tingin mo hindi talaga maganda yung sulat kamay mo, pwede ka nang daw magdala ng typewriter. Yun yung sinabi nila. Kaya nung hindi ako nakipaglokohan sa kanila, sinabi ko talaga na, Judge, kung pwede pa talaga yan, kapag kami na kukuha nung bar exam, gagawin ko talaga yan. Dadalhin ko typewriter ng lolo ko. Kasi ito, share ko lang. May isa akong kaibigan, no? Na siguro undergrad pa to. Natatawa ako sa kanya kasi kapag every time na makikita niya yung mga sinusulat ko, no? Nagagandahan daw siya. Pero sabi ko sa sarili ko, ang pangit-pangit naman ang sulat ko. Ang kinahig ng manok yung pagkakasulat ko doon sa mga may instances pa nga na hindi ko na rin naiintindihan kung ano yung sinusulat ko eh. Kasi yun nga, nagmamadali din, ganyan. Sa akin, Kuya Gab, ba yan, nakakainis ka naman, ang ganda ng sulat lang yung akin. Ang pangit-pangit. Eh, sabi ko sa kanya, mas pangit pa nga yung sulat ko kaysa tingnan mo nga yung sulat mo. Mas maayos pa nga eh. Na siguro, yung cursive, ganyan. Medyo doon siya sa part na yun naiingit. Pero, naano ko din, na habang lumipas yung panahon, parang yun nga, parang sulat doktor na daw yung, maski lola ko nagsasabi sa akin na sulat doktor na yung yung pagkakasulat ko doon sa mga bagay ba. So, sa akin din naman ganun talaga yung sulat. Meron din mga nakakaintindi ng sulat ko, pero para sa akin parang pangit. Kaya sa experience ko pa sulat ng mga case digest, parang wala na akong kahit na kailangan ko pa magdala ng 10 kilo typewriter. Madaling ko lang kagad yung typewriter nun. Tapos no, maano mo, kapag siguro nagdala ng typewriter, hindi kaya ma-distract yung tabi mo yan. Siguro ko baka ilagay pa nila ako sa separate room. Kapag gano'n, okay lang. At least may kita nila. Hindi talaga ako mandadaya. Bagay. Ang din kasi, may mga napapanood, mga pumapasa sa bar na kaya daw hindi sila makapasa doon sa takes nila kasi gawa ng penmanship. Parang ganun yung nila. Yung reason bakit hindi sila pumapasa. Yun yung nakikita. Sa kwento sa amin ng mga professor namin, totoo yun. Kasi ito kasi yung yung nakwento nila sa amin eh. Mm-hmm. Isipin mo sa ganito na
yung Supreme Court na kukuha sila ng mga tao, ang sa tingin ko less than 20 or 20 mismo ang kukunin nila para gawin yung bar exam. Pagkatapos nun, so sabihin natin 10,000 applicants na kumuha nung bar exam. So 10,000 ihati-hati nila yon dun sa hati-hati lahat doon sa mga gumawa kasi i-check nila. Tapos may deadline pa sila. So in other words, parang minamadali nila. Pero kailangan mabilis, maayos yung pag-check nila nung exam. Kaya yun yung mahirap doon. Ito pa yung rinig ko doon sa ano. Kaya yung sinasabi ng iba, kapag hindi nila maintindihan yung sulat kamay mo, wala na. X na, wala na. May narinig din ako before na yun, during yun nga kapag bar exam, no, may mga abogado na magche-check ng papers, tapos parang I think bayad ata sila for that, tapos malaki daw. Totoo kaya yun? Kasi hindi sila mismo yung So bagay din di pa sila bayad do sa mga nagche-check ng papers din do sa mga naging prof mong taking the bar. Yung pa lang sa bar ay si Judge Gito, isa sa amin, pagkadating sa constitutional law, kayang-kaya niyo yun gawin para mas madali. I-memorize niyo na lang yung constitution. Parang, ha? Judge, seryoso ka ba dyan? Yung ko manipis lang. Ngayon, hindi ko tinitingnan ko eh. Yung nangyari, sinabi sa amin ni Judge, memorize nyo lang yun. Tapos nyo kagad yung constitutional law sa bar. Kinuwento niya, yun daw yung ginawa niya. Kaya naka 97 daw siya pagdating sa constitutional law sa bar. Kaya pare-pares pa kami sinasabi namin, sana all naka 97 sa constitutional law. Ang ano doon, paano kaya nila siguro that time, siguro first year ako nun, may mga siguro natatandaan ko yung nabigay ng cases sa amin, total number ng cases na nabasa namin during that time, I think nasa 25 to 35 cases buong SEM na yun. Medyo maninipis lang din naman kasi yung na yun. Actually, kapag nagbabasa ako ng cases, start to finish, yun lang yung yung binabasa ko. Di ako nagda-digest. Di ka, kuya? May ganun ka ba? Ano ba yung technique mo kung paano ka nagbabasa ng cases? Yung ginagawa ko lang, kapag sinesearch ko muna sa internet, kapag kaya naman sa oras, sige, binabasa ko yung buong case kahit na ilang pages yun. Pero kung hindi na talaga kaya, kailangan na talaga mag-review ibang parte ng subject o ng ibang subject, in digests we trust. Yun, may mga ganong may mga ganong siguro sa mga kaklase ko during undergrad, parang more on digest sila nagbabasa. Tapos, ang nakakatawa pa nito, kapag nagpaparesit yung prof namin, instances na wala do sa digest yung tinatanong ng prof namin. Kaya ang ko talaga yung siguro masasabi ko lang, especially do sa mga nagtitake ng pol sa'yo, kaya nasa law school ngayon, basahin nila, pagtsagaan nilang basahin yung buong kaso, even though sobrang kapal talaga. Siguro aside pa do sa mga nabasa ko sa yung cases do sa ethics namin before, siguro yung pinakamakapal na case na nabasa ko sa buong college life ko, yung case ni Imelda Marcos pagdating do sa kanyang residency nung time na tumakbo siya noong 1992 bilang congressman ng Leyte. Ayun, talagang ang kapal nun mga ganyan. Tapos, do sa bandang gitna,
binabasa ko lang yung facts ng case. Ang narealize, ang nagpapakapal lang do sa case mismo ay yung mismong yung decision ng mga Supreme Court justices. Yan talaga nagpapakapal doon. Tapos paulit-ulit lang kung ano yung parang yung yun mismong nilalaman ng case, ganyan. Kung ano yung provisions, kung ano yung nilabag niya, ganyan. Ang natatandaan. Hindi naman sa yung sa decisions lang ng mga judges. Oo, yun. Ano din naman yun, yung background ng case, Oo. yung story, yung side nila, yung side nito, tapos yung opposition naman. Ganyan. Pero na-experience ko din to na pumasok ako sa klase, digest lang yung binasa ko. May instance ba na? Nasunog talaga ako. Sinunog ako ng professor kasi Digest lang yung binasa. Pero umamin naman ako. Umamin naman ako na digest lang yung binasa ko. Kasi dun buti naman na sinabi naman niya ng maayos na parang sinabi lang naman niya sa amin na, class, this is what I was talking about. Don't rely on the digest, because when the recitation comes, not all the details of the case are available in the digest. So please read the entire case. Read it. It will help you. Yun, as in, naging professional talaga siya. Hindi siya yung power tripping na tipong porket siya yung professor, pagkagalitan niya talaga buong klase. Oo. Talagang maayos niya sinabi, minomotivate niya kami na yun yung gawin namin. Kaya dahil doon, hindi na ako nagdalawang isip. Sa lahat ng mga subjects ko, yun yung ginagawa ko. So, Na matulog ako ng madaling araw, basta matapos ko yung case. ayun din. Yun din yung sinasabi sa amin ng prof namin sa Consti. So, batiin ko na lang si Attorney Norely Declaro. Siya yung naging prof ko nung sa Philippine Constitution at saka intutulo ng undergrad. So, yun din yung sinasabi niya sa amin before, na wag mag-rely sa digest, na hanggat maaari, basahin yung case talaga from siguro yung lang, yung important po, background ng case, ay yun nga, yung facts of the case, tapos yung parang yung decision do sa bandang huli, yun lang yung basahin. Parang may mga techniques yung tinuro sa amin before kung paano makakasagot sa recitation, yung ganun. So, ito naman yung next. Do sa mga nabasa mong cases, ano yung pinaka-tumatak sa'yo na hindi talaga makakalimutan na case? May instances ba na siguro nakakatawa, ganyan, and all? Actually, meron. Sige. Kasi meron yung isang case sa statutory construction yung pinakal namin. Kasi yung binigay na topic, encroachment. Mm-mm. So yung case na natatandaan ko ay yung case ng Inre Cunanan. Kasi yung case na yun, na Bar Flunkers Act, summary lang nung case, bale, nung 1940s hanggang early 1950s, nagkaroon ng petition na binigay sa Senate. Kasi yung sa time na yon, yung mga kumuha ng bar exam, marami pa yung problema kasi kakatapos lang ng World War II nung panahon na yon. So, ni-review ng Senate yung mga nag-petition, tapos gumawa ng law, gumawa ng law na itong mga tao na to na nakalista dapat ipasa at ipapasok sa integrated bar. Oo. Ngayon, hindi naman legislative encroachment na yon sa judicial branch bar, at yung judicial lang ang pwede magsabi kung sino ang mga pwedeng pumasok sa IBP. Kung paano naman yun naging case na binigay, na sinabi pa sa akin ng professor ko, call to the class, the most simplest of encroachment in the government. Kaya medyo nag-isip na ako. Kaya ginawa kong example, everyone knows if you want to work for the government, you need to take the
Civil civil service. service exam declared by the Supreme Court that you need to take a civil service exam or a government sponsored exam, namely yung board exams, bar, FSO, civil service. Kapag ka napasa mo kahit isa doon, pwede ka magtrabaho sa gobyerno. Paano yung pumapasok na, paano nagkakaroon ng encroachment doon? Yung example na binigay ko, ginawa kong example, yung cabinet secretaries, yung ng president. Oo. Kasi parang, well, yung sinabi ko kasi doon sa professor ko, that's what everyone knows and that's what we should do when it comes to working in the government. However, for the president, it's like he just goes, fuck you, these are the people that I want as my cabinet secretaries, put them there. Parang ganun lang. Sa bagay, kasi Kaya, ang ano din kasi niyan is nakita, nung narinig ng professor ko yung sinabi ko, natawa lang kaagad siya, sinabi lang niya kaagad, that is the simplest bare-boned explanation I have ever heard. Yung sinabi ko, gusto niya, sobrang simple na kahit sino makakaintindi. Kaya okay, fine. sa bagay, ang ano naman kasi, parang wala namang provision sa constitution na may requires yung mga member, no, na Kasi eligible sila o hindi. oo, sobrang bilis lang. Pero pag halimbawang sobrang critical nung isang government appointee, parang dun tumatagal, no? Parang example na lang dito is sino na lang, Gina Lopez. Talagang radical changes yung in-implement niya sa DENR. Pero hindi nagustuhan ng mga nandun sa Commission on Appointments na mailag siya as DENR Secretary because yung mga private interest nitong mga nakaupo nasasagasaan niya. So, kaya yun yung reason bakit di siya nakaupo. Kaya marami nga din yun yung nakakaloko pagkadating sa law. Parang ibang mga questions mo dati sa mga nangyayari sa gobyerno, sa politika, bigla lang naging klaro na kagad para sa'yo pagka pumasok ka sa law. Kasi isang bagay, ito, bigyan ko ikaw ng example. Dati, no high school at saka college, napapaisip ako, bakit pinapayagan pa tumakbo para sa position yung ibang mga officials na may kaso. Oo. Kasi para sa atin, sa private sector o sa ibang mga offices, requirement na magkaroon tayo ng NBI clearance bago tayo makapag-apply. Tapos ngayon nung napag-aralan na, kasi pagkadating dun sa kalagay din dun yung requirements sa pagbilang presidente, senado, kaya sa Congress. Ngayon, kapag pinasok naman yun, wala doon nakalagay na kailangan may sinabi nila na dapat rin kayong NBI clearance kung gusto nyong tumakbo sa office. Unconstitutional na yun kasi dagdag sa requirements na nakalagay na sa Constitution. Doon ko na kagad naintindihan. Kaya parang nung nakita ko na kagad yun, kaya pala pwede pang tumakbo ang mga tulad ni Trillanes, ni Revilla. Oo. Yun, may mga kaso, pero wala, nakatakbo pa rin, nanalo, nasa pwesto. Yun ang hirap sa atin eh. Parang aside to sa parang ito napapansin ko, especially to sa mga nagsusulong ngayon na i-amend yung saligang batas natin. Hindi pa, pagkadating sa kung gusto talaga nila na i-amend yung Constitution, mahirap at matagal na proseso yan. Oo. Kasi sa napag-aralan ko, unang-una, kapag kailangan i-amend yung Constitution, kailangan ng Constitutional Commission. Yes. And dadaan mo na yun sa Congress at saka sa Senate. Pagkatapos nun, kailangan, kasi hindi lang yun pwede, sa pagkaintindi ko lang kung yung mga tao, tayong mga tao dito sa Pilipinas, ang gusto magkaroon ng amendment sa Constitution,
we can only, as far as give the motive in Congress for a change. We can initiate a motion for change or a motion for amend the Constitution. Pero yung final say na yun, nasa Senate at nasa Congress para i-amend yung Constitution. In our branches of government, it is the job of the legislative branch to create the laws, the executive to enforce the laws, while the judicial is there to interpret the law. Yan yung isa sa mga nalaman ko. Ito, isa. Pinapansin lang din ako, no? Ito sa takbo nung, ayun, parang more on economic provisions sila nakafocus sa House. Pero may mga certain provisions na matagal lang gustong baguhin. Pero hindi nila ginagalaw. So, what are your thoughts on it? Yung masasabi ko lang naman kasi dyan, kung babasahin mo yung Constitution, meron dun ibang mga provisions na tinatawag na self-executing and non-self-executing. Ibig sabihin nun na kapag self-executing, kung anong nakalagay sa provision no sa Constitution, yun kagad yung susundin. Samantalang ibang mga provision, kung anong nakalagay doon, kailangan pa ng legislative action para maging executing or not. Tapos, yung isa pang problema na nakikita ko, meron ibang mga parte na ambiguous or open for interpretation. Kasi sa madaling salita, parang double-edged sword yun na tipong nilang gamitin in a good way to help the people. Meron naman ibang mga upal sa gobyerno na tipong sasabihin, it can be used to serve the people and it can be used for... Indo sa isa pa, no? May isa pa doon sa provisions ng nakakatawa lang sumusuporta na gusto maipasa yon, pero may ilan, pero hindi nila parang hindi nila nile-legislate, no? Parang walang lobbying for that provision na parang maging effective itong provision na to sa Consti na magbabawal sa political dynasties. And sadly, in reality din na kalakhan ng mga nakaupo ay galing sa political dynasties. Pero nakakatawa din sa kanila, sinasabi nila na hindi daw sila dynasty, ganyan. So, ano yung thoughts mo about it? Especially with political dynasties. And pagkadating kasi dyan sa topic ng political dynasties, hindi ko na makakalimutan dyan ay noong college, sa polyglot namin, political governance, professor namin doon si Sir Aguinaldo mismo. Natandaan ko sa isang slide sa presentation na pinakita niya, isang mapa buong Pilipinas at nandun yung mga apelyido at nandun yung mga provinces na naka light red yung color na may political dynasty. Yung mga provinces na white yung color, yun lang ang mga walang political dynasty. Sa buong Pilipinas, dalawa lang ang provinces na walang political dynasty. The rest, or the entire country, political dynasty. Nasa isip ko lang kagad. That's politics. That's politics for ya. Pero para sa akin, masasabi ko talaga dyan, dapat palitan talaga nila. Palitan nila yung kakaroon ng provision na yun para mahinto yung patano ang din yan, kaya hindi rin siguro maipasa. Ano ba yung definition ng political dynasty? Paano ba natin masasabi na political dynasty ang isang political dynasty, ganun? Tapos ito pa, pagkadating sa ambiguity,
Ito magandang example ito. Kasi ginamit ko na bilang thesis nung sa isang klase namin. Sa Mutual Defense Treaty ng Philippines at saka ng US. Oo. If I'm not mistaken, sa Article 1, nandun yung sa attack. Ngayon, sinasabi na yung sa na research ko, sinabi ni na-experience na ng armed attack. Oo. Kung military and are fired, they fired on your fishermen or your ships. Oo. Yun yung definitions. So, one provision, two interpretations. Yun yung problema na nakikita ko. Kaya yun yung topic na pinili ko sa thesis ko. Pero in relation to the Constitution, meron talagang mga provision na ambiguous and open for interpretation. To the point na pumupunta yung mga kaso na related doon sa Supreme Court kasi sila yung nag-aasikaso noong mga talagang controversial issues, especially constitutional problems. Oo. Since sila naman yung may kakayanan na mag-interpret nun tsaka kung ano man yung magiging decision nila would be jurisprudence na yun na yung may implement. Diba? And ano pa bang natin? Siguro with yun nga to sa about political dynasties, paano ikaw tingin mo, ano ba yung definition mo on it? Aside sa interpretation ko na personally, pagkadating sa political dynasty, masasabi ko lang naman dyan, you can consider the politics or the governance in a certain region to be considered a political dynasty is when one family has run for that position and they have taken over that position more than once. Kasi yung nakikita ko na problema dyan, madalas nagkakaroon kasi ng political dynasties. Kasi marami. Paano ba to? Paano ko ba masasabi to ng maayos? Hindi ako sigurado kung meron bang limit o wala dun sa sino yung pwedeng tumakbo ganyan? Kung sa mga local government units, kung ilang beses sila pwede tumakbo. Kasi yung na-discuss pa lang namin, pagkadating sa presidente, isang beses lang siya pwede maging presidente. Sa vice president, 2. Sa Senate, hanggang 3. 2 din. 2 magkasunod, tapos Pwede finish silang na. huminto. Tapos pwede silang tumakbo. Pwede ulit sila tumakbo. Parang yun nga, yun yung nakikita ko sa problema Yun yung nakikita kong problema para bakit nagkakaroon tayo ng mga political dynasty. Yun din. Ang ano pa din dito, parang sa isang bayan, parang lahat ng miyembro ng pamilya, no? Especially yung mga parang nasakop na nila lahat yung pwesto sa gobyerno na matataas. Ang sample na lang dito sa amin, no? May 2 senador, may isang senador, may 2 congressman, isang mayor, galing sa isang pamilya. Alam mo naman yun kung saan yun. Kaya aminin ko na hindi ko alam kasi pagkadating kasi sa politika, hindi ako katulad ng ibang mga batchmates ko na sumasabak sa mga politika sa social media kasi para sa akin neutral lang ako. Hindi ako sumasali diyan sa politika. Kasi para sa akin lang isang bagay yan na alam ko tungkol yan sa bayan pero wala pa ako sa posisyon, nag-aaral pa ako, bakit pa ako magbibigay dagdag stress sa sarili ko, sa sarili ko. Kaya pagkadating dyan, politically neutral ako dyan. Yung ginagawa ko, yung ginagawa ko lang, sasabihin ng iba, itong side yung tama, sasabihin naman ng iba, yung kabilang side naman yung tama. Titingnan ko muna kung alin dun sa dalawa yung tama.
Kung sa tingin ko may meron talagang tama sa kanilang dalawa, dun ako kakampi. Oo. Pero hindi ko sasabihin sa iba. Pero kung wala akong nakikitang tama sa kanilang dalawa, Bahala hindi kayo na ako dyan. dyan sasali. Hindi na ako dyan sasali. Keep me out of it. Oo, ngayon. Ganun lang kasimple. Ayun, yan din Kaya yung... nga, Oo. kaya pagkadating sa politics, alam ko, sinasabi pa ng iba sa akin, no student ka, dapat alam mo yung legalities niyan. Yes and no. Yes, on the part of me being student, and I need to know the legal grounds, legalities on what we can do Oo. them. However, I am just a student. I have not yet taken the bar, nor have I passed it yet. So, in other words, keep me out of it. Katulad nung naging mainit na topic lately, yung nangyari yung ginagawa ng Israel. Oo, sa Palestine and Israel talagang medyo... medyo Kaya complicated yan eh. aminin ko, ibang mga batchmates ko, Parang they side hindi with talaga, Palestine. hindi nila iniintindi ng buo. Kasi yung nakikita ko lang, parang may makita lang silang nabibiktima, na-oppress, doon agad sila kakampi. Samantalang yung iba nga napansin din eh, kasi alam nila na isa ako sa iilan sa batch namin na nakapag-OJT sa embassy. Pero ako lang ang nakapag-OJT sa embassy ng Israel sa batch namin. So, yung nakikita nila, since ako yung nag-OJT doon, kasi ako yung may knowledge doon compared sa iba, wala. Tahimik lang ako. Wala kang makikita na post ko sa social media in regards sa Israel and Palestine. Oo. Alam ng iba yung stand ko, pero hindi ako naging vocal. Matters na yun abroad. And regardless, I stand with Israel in that manner, in that matter. I stand with Israel, but I'm not being vocal about it. As in, chill lang. Kasi kung sasabihin ng iba, bakit naman sinusuport mga Palestinians? That shit, parang gusto ko lang kagad sabihin sa kanila, that shit has been ongoing for 2,000 years. Bagay. Since ano pa yan eh, ang Biblical times pa. biblical times pa. Yung time na naging alipin sila sa Egypt. Tapos, pinatapon sila sa Misra. Tapos may Tagal. mga details din ako nalaman dun sa nung nandun ako sa embassy. Kaya tahimik lang ako. Hindi ako sumasali sa mga issue na yun. Tsaka ano din, Kaya, yung main advice ko lang sa iba, sa lahat ng tao, when it comes to politics, learn both sides of the problem first. Then you pick a side, not simply listening to one side, and if you think that they are doing it for a right cause, you join them. No. Listen to both sides first, then you pick a side. Yun na yung masasabi ko when it comes to politics. Kaya para sa akin, regardless, even though I'm in law school, I prefer to be neutral. ang ano din dyan, yung pagkakaintindi ko doon sa issue with regards sa Israel and Palestine. Though nagsishare ako ng about sa Palestine, alam ko rin yung side ng Israel na it's a long story. Pero ang hirap din talagang mag-pick ng side kung ganun yung sitwasyon. They have their talagang hirap lang talaga. So siguro din dyan, tuloy na lang natin sa messenger yung usapan tungkol dyan. And ito na lang. So limited time na lang tayo. Minutes. Ito na lang yung panghuli. So what will be your advice those who are planning to enter law school? Do they need ba na mag-take ng pol-sci, mag-take ng ibang course na related sa law or whatever? Your thoughts on it? Ano yung advice na magbibigay mo sa kanila? Yung masasabi ko lang dyan, simple lang.
if you want to take up law, it is your decision. No one should force you to take up law if you don't want to. But when it comes to studying for law, to be ready. You need to be ready for anything that can be prepared for everything. And when it comes the best types of courses for law would be really in relation to law. But that does not discourage you from taking up law if you really want it. Oo. Kasi sa totoo lang, meron din ako nakita at pinapanood na channel readings. Pero yung naka-inspire, yung undergrad niya, BS Nursing. And BS Nurse siya, pero kumuha siya ng law, attorney na siya ngayon. So, it just proves my point. It doesn't matter on what your undergraduate study is, because for me, it is a Bachelor of Arts course, and the strength, the mental ability, and the resolve, take the opportunity natin na gustong sa law. Yun yung advice na mabibigay ko sa kanila. Pagsagot o pagtugon sa imbitasyon ko na makasama ka ngayong araw na to. And talaga, dami ko rin nalaman kung paano ba yung struggles ng pagpasok sa law school. Siguro... No problem, Gab. Kaya yan. Ayun, siguro yun nga, for next week, ang magiging topic would be, hindi ko pa alam. Kasi wala pa akong naiisip na topic for that. Pero, ang ano niyan dito ay, yun nga, ilang buwan ko din siyang pinag-iisipan kung ano ba yung magiging topics ko for season. And, ayun nga, hirap pag gano'n ng ganitong klaseng live stream every Sunday na Kaya naman yan. Alam ko kaya mo yan at magagawa mo yan. Wow. Thank you, Kuya. And with that, so, yun nga. Ayun lang din, share ko lang. Malapit nang matapos tong season na to sa Kumu. So, I have 3 episodes left. And may isa doon, siguro may share ko lang na details. Siguro, Independence Day special naman to. And the topic would be kung talaga bang malaya tayo bilang isang bansa or bilang isang mamamayan. Yun pa lang yung naisip ko for that. Maybe maganda yun. Oo. Episode 12 pa yun, siguro 2 weeks from now. Niisip ko pa kung magdadagdag pa ba ako ng guest, pero may naimbita na akong isa. I think this topic would be open to everyone. Actually, meron din ako isang masasuggest na pwedeng mong i-tackle. Since na experience mo naman din yon at na doon din tayo nagkakilala. Oo. Why not ng ibang mga kaibigan natin na nakasali sa mga Model UN? Ayan. Ganda yan. Sige. Siguro for next week. Siguro yan. Samahan mo na lang din ako next week for that. Kung ano yung experience nila. Sige. Magtatanong na din ako sa iba kung pwede sila. Medyo umokay. Ayan. Kung ano yung thank you, Kuya, for being with tayo magtapos. May papato na hindi ko alam ano. Ito na lang siguro. Ay, hindi. Isip ko hindi maganda. Ano po ba? Siguro medyo medyo masaya na kanta para happy lang. Ito na lang. So,